Hi guys, good evening. Kumusta kayong lahat? Kefal hal. Today is Thursday, Wednesday. Bukas, pagod na naman ako kasi mag-uuhong ng mga salaset kasi hindi siya magluluto. So, every Thursday, ginagawa ko general cleaning ako sa sala. Friday naman sa kusina. Kapagod. Ngayon, hindi naman ako masyadong pagod kasi hindi ko nilinisan lahat kasi mag-general cleaning naman ako tomorrow eh. Umakit ako dito ng maaga kasi sumakit talaga yung ulo ko. Kaya. Bahala siya. Hindi naman siya nagtanong kung ano pa ang gagawin. Hindi naman siya nagsabi kung ano pa ang gagawin. Basta yung ano yung mga nandoon sa kusina, nilagay ko sa ref. Yung mga pagkain na ganun lang. Before ako umalis sa kusina, kailangan malinis yung lahat ng mga pagkain doon na ayaw ng kainin. Nilalagay ko na sa ref. Pero pagkakain sila, initin na lang nila yan. Tapos kailangan malinis yung counter, yung lababo. Kailangan linis lahat. Kailangan talagang basura ilabas. Kasi sa kanila, tradisyon nila yan na bawal may basura sa loob ng bahay. Sa loob ng sanggabi. Kailangan ilabas talaga yan sa gabi. Lahat. So ngayon, pinagbanwas ako sa labas. Hindi ako nagbanwas. Sabi ko, bukas na lang kasi hindi ka magluluto, diba? Tapos, paiba-iba yung mood niya kanina. Tapos sabi niya, paano ba tumawag sa Pilipinas? Kasi nga, kinukulit na nila yung katulong nila kasi nga namamahalan na sa akin. Sabi ko, 00639, ganyan, sabi niya. Tapos sabi niya, halika nga, kausapin mo itong katulong daw. Tinawagan niya ng tinawagan, hindi naman parang out of service na. Sabi niya, bakit niya nilagay sa CV to kung hindi na pala ginagamit? Sabi niya, hindi ko alam. Sabi niya, ganyan sila. Sabi niya, high blood siya kanina. Sabi niya, ganyan sila. Ang bilis nilang kumuha ng pera, pero yung katulong hindi pa daw dumating. Sabi ko, madami pa kasi ang gagawin. Sabi ko, hindi kasi basta-basta. Sabi ko, pagpunta namin ako, pag nag-pre-medical pa ako, tapos pagpunta ko sa Maynila, sabi niya, hindi, kasi nakapirma na kami ng contract. Sabi ko, no, ang dami pa kasi niyang gagawin. Sabi niya, bakit ilang proseso ba? Anong proseso bang gagawin? Sabi ko, hindi. Meron kasi kaming tinatawag na TESDA. Yung TESDA, yung training yun. Kung paano mag-operate ng mga washing machine, ng microwave, ng foreign, ng lutuan nila dito. Kasi wala namang ganyan sa amin. Ewan ko sa inyo kung meron. Tapos, pag-plancha, sabi ko. Tapos, yung mga pag-prepare ng mga food, hindi naman lahat. Yung basic lang, sabi ko. Sabi niya, high blood siya, sabi niya, kumusta ang panahon sa Pilipinas? Sabi ko, may bagyo. Sabi niya, totoo pala. Sabi ko, oo, maulan nga may parating na bagyo. Sabi ko, there is storm. Sabi ko. Sabi niya, bakit? Anong proseso pa ba? Sabi ko, may tinatawag kasi kami yung TESDA nga. Sabi ko, tapos, pagkatapos ng TESDA, may ano pa kami niyan. Yung OWA natin. Yung OWA namin, sabi ko, yung learning your basic language. Para naman may idea kami when we arrive here in Saudi. Sabi ko, para naman alam namin kung ano yung syukran. Yun lang naman yung mga basic, diba? Syukran, afwan, la, naam, bisura, awadi,
ano ba yung clear? Basta nakalimutan ko na. Tapos Saidi, Baba, Mama, Ulad, Bent, ganyan. Mga basic lang naman yung importante, sabi ko. Sabi niya, bakit ilang araw ba yun? Sabi ko, hindi naman kasi maano ng isang araw yun. Kasi kailangan pa namin yung ng certification din nun. Sabi ko, bakit ilang buwan ka na bang nag-process? Sabi niya, 1 buwan at kalahati. Kala ko naman 5 buwan na. Natatawa na lang ako sa kanya kanina. Hindi na lang ako umimik. Sabi niya, tuso na talaga siya sa mood. Sabi niya, budget blues hindi. Sabi niya, hindi na lang ako umimik kasi hindi ko naman din alam kung magkano. Basta sabi niya, budget blues daw. Yung mga sharika nga daw. Budget blues na. Ibig sabihin ng budget blues, malaki ang binabayad nila sa akin. Ayan, ganyan. Tapos sabi ko, hindi na lang ako umimik. Tapos sabi niya, ito ha, linisan mo, ito ganyan. Tapos, ang sela niya sa bago nga niyang open. Sabi ko, takpan natin para hindi madumihan, hindi maanuhan ng mantika kasi nga hindi maiiwasan yan. Sabi niya, sige, kumuha ko ng towel dito sa taas. Ayan, tinakpan ko. Niluto siya ng chicken. Masarap sana siya magluto, kaso lang matabang. Pero magaling siya magluto in fairness. Tsaka yung gagawa kami ng waraka inab, pero hindi enab yung gamit na leaves. Hindi sa ubas. Malpoof. Ano yung malpoof? Ano yun, yung cabbage. Cabbage daw. Ganito, pinapahirapan naman ako na ito. Sabi niya, marunong ka nga daw sa waraka inab, yung malpoof pa kaya. Sabi ko, itry ko. Sabi ko, turuan mo ko kung paano. Sabi niya, ako nga magpapaturo sa'yo kasi nga hindi ko din masyadong gamay daw. Sabi ko, hindi ko naman kasi masyadong gamay din yung malpoof, yung cabbage. Sabi niya, basta yun mo na lang, frozen na, bumili noong Monday, tapos nilagay sa freezer. Bukas titingnan ko kung kasi malapad siya eh. Sabi ko, malapad naman to yung na-try kong pag-wrap ng ng rice ng waraga inab. Maliliit na yung isang ganyan lang na yung cabbage. Sabi ko, malalaki. Yung binili kasi ng asawa niya, ang laki. Sabi ko, malaki naman to. Sabi niya, hatiin mo na lang. Pinapahirapan talaga ako na ito. Sabi ko. Kaya let's see, Friday. Pero bukas titingnan ko kung paano ko hahatiin yun. Kasi yung sa gitna, di ba may parang yan, tinatanggal yun eh. Kasi pag roll noong hindi siya maaayos kasi nga may iba ang leaves ng iba ang cabbage kaysa sa sa ubas na yung ubas kasi manipis, yung inab, yung grapes manipis, tapos ito namang malpoof, itong cabbage makapal, diba? Tingnan ko bukas ay sa Friday kung gumawa na siya ng rice kanina. Ayan, so thank you guys sa support and thank you so much for being with me, and God bless you all, and happy birthday nga pala kay Sisi Merly. God bless you more, Sisi, and stay the same, stay what you are. And thank you nga pala sa ka-team ko, Team Magic 7. Thank you for being there, and yun lang, matutulog na ako, maaga pa ako bukas. Bye!